umaga po sa ating lahat. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, good morning. Sabihin mo, nagagalak ako, nandito ka ngayon. Tanong mo kung nag-breakfast na siya. Amen. Praise the Lord. Kitang-kita naman. Busog na busog tayo sa presensya ng ating Panginoon. Amen. Alam mo, natutuwa ako kanina Talagang sumasayo kami ni Ate Ditas Amen. Bakit? Kasi pagkakagala ka nagagaling sa Panginoon, wala sa dami ng lugar, sa dami ng tao, wala sa lugar, kundi sa presensya ng Lord. Amen. Nandun yan. Ang pag ang Lord talaga nasa puso mo, magugulat ka, napapasayaw ka na bakit ang buti ng Diyos. Amen? Okay, so ako ay blessed, ayoko ma-stress. 1, 2, 3. Amen. Dapat yun ang dinideclare natin. Kahit may problema na sabihin mo, ako pa rin ay blessed. Bakit? Yun yung katotohanan ng buhay Parang ano lang yan Nakakita na kayo ng tawag dito ng talangka. Nakita na kayo talangka? Yung talangka, minsan nagkakadumi yung talukap doon, tama? May duming talukap niya, pero still, talangka pa rin siya, tama? Ganon din ang Kristiyano. Magka-problema ka man, pinagpala ka pa rin. Bakit? Yun ang sabi ng Lord. Amen? Sino ba papaniwalaan natin? Di ba si Lord dapat? Sinabi yun sa Ephesians 1:3. So lagi yan, lagi mati-declare, ako ay blessed at ayokong ma-stress. At bakit natin pinapaulit-ulit ito? Kasi bakit? Sabi nga nila sa pag-aaral, repetition brings retention. Pero ang totoo niyan, kada sinasabi mo ang isang bagay, pinaniniwalaan ng kalooban mo. So every time na dinideclare mo yan sa iyong puso, sa iyong kalooban, nagre-rema yan. Amen? Iba nga, nung bata ka, sinabi ka, ang tigas-tigas ng ulo mo, bata, ang tigas-tigas ng ulo mo. Bakit tigas nga ulo? Di ba? Pag sinabi minsan na ang kulit-kulit mo, di ba? Pag bata, gano'n lumaki tuloy ang kulit-kulit. So, mag-declare ka ng something good sa iyong sarili. Amen? Kasi naman sabihin mo sa umaga, kita mo pa lang sa salamin, ikaw talaga, ang sama-sama mo. Di ba, pangit naman yun. So, declare something good about yourself. And declare something good, kung may anak ka, may apo ka, declare something good. Ikaw, anak, mabait kang bata ka, di ba? Rather than declaring something bad. Di ba, pangit naman yun, nagde-declare ka na hindi maganda sa sarili mo. Bawa, estudyante ka, ang bobo-bobo mo talaga. Di ba, pangit yun? Bibigat pa kalooban mo, pero nagsabi ka na mabuti sa sarili mo, ay gagaan pakiramdam mo. Amen? Pansinin mo, halimbawa, sabihin ko kayo, di ba kanina sabi ni Pastora, nakakatuwa yung entrada niya galing yung entrada niya Ako lang ba nakakapansin nun? O talaga nagagandahan o tagwawapuan lang talaga kayo? Ano pakiramdam? Di ba ang sarap? Di ba? Yung sarap na sinasabihan ka na maganda, ay oo ako talaga. Joke lang, live pala ako. Amen. Okay, 2024 is the year of answered prayer. Dinideclare nyo ba yun? Ako talagang araw-araw kami ni Pastora sinasabi namin, and good enough, may mga nasasagot kaming panalangin. Alam ko, binuksan na ni Lord yung bintana ng durungawan ng biyaya. Amen? Bubuhos na yan, itay-itayin mo na lang. Bakit? 2024 is the year of answered prayer. Patuloy lang tayo sa prayer, patuloy lang natin na hintayin. Babagsak na yan. Hintayin nyo, bukas makalawa, dami magsasabi, Pastor, titreat kita. Amen. So hintayin natin yon. O yun, may answered prayer ka na ba? Parang si Pastora lang meron na. Amen, okay. So, yung title ng ating team for this month, siguro 3-part series na to, The Mission Continues. Why? Last week, ang tinalakay natin yung pagbalik ng ating Panginoon sa langit. So, doon ba nagtapos yung Kristyanismo? Di ba hindi? May iniwan siya. Meron siyang pinagagawa. May misyong ibinigay si Jesus sa bawat alagad niya. Tama? At kung meron siyang ibinigay sa alagad niya, sino ba yung mga alagad niya ngayon? Tayo na yun. Walang Kristiyano, sabi rito, all Christian has a mission. Sabi mo, may mission ka. Sabi mo, huwag kang konsumisyon. Amen? Lahat tayo may misyon. Iba-iba ang hugis, iba-ibang kulay, pero may misyong ibinigay ang ating Diyos sa atin. Yung iba, di ba, kanina nagpakanta, yung iba nag-pray, yung iba nag-IT, yung iba siguro nag-MC, yung iba nag-evangelism. Iba-iba yung mission sa atin. Parang daliri lang yan ang kamay. Hindi pare-pareho ang hugis, ang laki, pero lahat yan daliri. Amen? So lahat tayo, instrumento ng ating Diyos. Lahat tayo may mission. Ngayon, kung hindi mo pa alam ang mission mo, pag-pray mo na, Lord, ano ba yung mission ko? Baka nagiging consumption na ako. Amen? So everybody has a mission in life. Okay? Ano yung tanong? Ikaw, ano ba mission mo? Ayan, dapat alam natin yan. At imposible kung ikaw ay sabi mo, ano ka, Christian? Oo, Christian ako. Ano mission mo? Ayun lang. Wala yata.
Hindi pwedeng maging Kristiyano ka na wala kang mission. Kasi lahat ng Christian, mayroon sinabi ang Lord. Amen? Ang tanong, kung ikaw alam mo mission mo, maghayag ng mabuting balita, ginagawa mo ba? Yan ang tanong, ginagawa mo ba yung mission? Kaya ang pag-aaralan natin ngayon, siguro yung 3-part series na yun, it's all about mission. Kasi yun yung kailangan nating gawin ngayon. Yun yung inutos ng ating Panginoon. Ang tanong dito, how to accomplish our mission? So yun yung ating series, iisa-isahin natin yung mga steps para at least magawa natin yung ang pinapagawa ng Lord sa atin. Okay, background. Alam natin na bumalik na si Jesus. Ito yung namatay siya sa krus ng Kalbaryo at siya ay pabalik na nga ng langit. Kaya sabi niya sa Acts 1:6, nang magkatipon si Jesus ang mga alagad, nagtanong sila kay Jesus, ito yung na siya, nag-resurrect na siya, nabuhay na siyang muli. Panginoon, itatatag mo na ba ang iyong kaharian ng Israel? Ang alam nga kasi, lagi itong mga tao to, alam pa rin nila, it's a political kingdom, parang presidente, parang ganon, tatalunin nila yung Imperyo Romano. Yun yung parang dating. Kaya sabi niya, Jesus, nabuhay ka na, may kapangyarihan ka kasi nabuhay ka. Tatalunin na ba natin yung Roma? Parang ganon. Sumagot si Jesus, ang panahon at pagkakataon, itinakda na Ama sa sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan. So, sabi ni Jesus, huwag yung problemahin kailan. Wala na tayong pakialam doon. Ang importante, ito maganda, tatanggap kayo ng kapangyarihan. Amen? Bibigyan tayo ng kapangyarihan. Sabi dito, pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, nung panahon nila, bababa pa lang. Ngayon, nasa atin na. Amen? Kaya tingnan mo yung katabi mo. Mukha bang may Espiritu Santo na yan? Si Pastor Joby lang nag-amen. Amen? Kasi once you really accepted Jesus as in your life, may Espiritu Santo ka na. Pastor, nakita mo ba sa amin? Ako nakikita ko. Kanina lang sumayaw isa rito. Yung isa, ngayon nag-IT yung isa. Dati itong matangkad na babaeng to, na model pa lang araw, nag-MC na. Nandiyan ang banal na spirito. Kasi hindi natin magagawa. Ako mismo, hindi ko kaya gawin mag-preach dito. Kung wala Holy Spirit. Lalo naman si Pastora, hindi pwede magsabing ladies and gentlemen kung wala Holy Spirit, di ba? The only way we can do this thing is by the help of the Holy Spirit. Amen. Mamaya nga, si kapatid na Gina, magpipreach. Di ba? Hindi natin magagawa ang pinapagawa ng Panginoong Hesus kung walang Espiritu Santo. Amen. Kaya sabi mo, wala ba ako? Hindi, nasa iyo na. Gamitin mo lang. Gamitin mo ng gamitin. Kasi, di ba, kapag ginagamit mo, parang sa pagdadrive, minsan ka mag-drive, bisikleta, di ba? Maroon ba kayo mag-bike? Di ba yung unang bike mo, sasadsad ka, semplang ka, diba, nasugatan pa eh. Pero pag marunong ka na, minsan nga, wala pang hawak sa manibela. Di ba ganon? Kasi sanay ka, ganon din. Pag ginagamit natin, yung galing ibinigay sa atin ng Lord, bukas pakalawa, nakikita mo, galing-galing mo na. Sa biyaya ng Diyos. Amen? Kaya sabi dito, tatanggap kayo ng kapangyarihan, pagbaba ng Espiritu Santo, at kayo magiging saksi ko. So anong focus nung pagbibigay ng Holy Spirit? Maghayag ng mabuting balita. Yun lang naman Kaya tayo ni-empower ng Lord to preach the good news. Pastor, singer ako worship leader ako. Sa pagkanta mo, napupuri ang Diyos. Amen? Sa pag-MC mo, napupuri ang Lord. Ang galing naman magsalita nun. Amen? Doon yung Holy Spirit di ba? So, iba-iba yung gift sa atin ng Lord. Hindi pare-pareho. Hindi tayo pwede lahat tayo nag-preach, pero alam ko, sa biyaya ng Lord, lahat tayo kaya mag-preach. Amen? Kasi lahat tayo inihaharap ng tao, inihaharap ng Diyos sa tao magiging saksi ko sa Jerusalem, Judea, Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Kasi ang Israel nung panahon na yun, nahati sa 3 lugar. Judea, Galilee, Jerusalem yan, Galilee, at saka Samaria. Yan yung buong Jerusalem. Pero sabi ni Jesus dito, hindi lang Israel, buong daigdig. So, alam na ng Lord na hindi lang dito yung mission ninyo. Lalabas kayo ng lugar na yan. Kasi sabi, binigyan ng kapangyarihan para maghayag ng gospel. And the same spirit that with the disciples is the same spirit na nasa atin. Yun yung maganda ro. Kaya maganda nag-aaral tayo ng salita ng Diyos para naaalala natin yung mga tinuro sa banal na kusunod. Alam niyo, ako, bakit ko kayo tinuturuan din mag-preach yan? Sina Sister Gina, sina Brad Emmanuel, bakit gusto namin? Kasi pag kayo nagpo-preach, nakikinig lang din ako, natututo rin ako Si Pastor Joby may natutunan ako dito Yung baboy daw,
Naalala ko tuloy bigla yung baboy. Alam niyo yung biik, bakit mahiyain? Bakit nakayuko? Alam niyo bakit? Sabi niya, natutuwa. Yung biik, mahiyain kasi baboy daw yung nanay niya. Oo daw. Pero yung baboy, nakayuko rin, mahiyain. Bakit hindi niya alam kung sino yung mga anak sino rin tatay ng mga anak niya. Ngayon, kung hindi niyo alam, lapitan niyo siya. Kwento niyo sa inyo. Amen. Marami ko natututunan sa inyo. Amen. Joke lang yan. Pastor Joby, joke lang yan. Amen. Pag nag-preach si Gina, Esther Gina, may matutunan ako. Si Bradley Manuel, natututo ko. Nung sila Bradley, may natututunan ako. Tandaan, ang utak natin, huwag nating isarado sa alam lang natin. Bobo lang ang gumagawa niyo. Kasi pag sinabi, alam ko na yan, hindi ka madadagdagan ng kaalaman. Alam ko na yan, tuturo ni Sister Dang. Wow, Sister Dang, balang araw, nandito. Oo, di ba? Alam ko na yan. Hindi, wag ganun. Kasi hindi madadagdagan ng kaalaman. Pero pag binuksan mong isip mo, papakinggan mo siya, makikita mo, meron ka palang hindi alam. Lahat tayo nag-aaralan lang sa buhay ng bawat isa. Si Brad Leo, natututunan ako sa kanya. Yung mga bata rito, may natutunan. Kahapon na nagturo sa amin, ito pa si May, 15 years old lang yata, mga ganun, no? 16. May natututunan ako. Alam niyo bakit sa Zoom class may Zoom class kami online. Yung mga bata nagtuturo minsan. Mas gusto ko bakit? Pag nagpatotoo sila, alam mo, genuine. Kasi bata Hindi magsisinungaling yung bata, kaya maganda. Amen? Okay. So they were given power to share the gospel. So yung din kapangyarihan nyo nasa atin. Ang focus ni Jesus, to share the good news. Yun lang. Yun lang naman dapat ang focus ng bawat isa rito. Yung galing na binigay sa atin, yung talentong binigay sa atin, para maghayag ng mabuting balita. Nothing more, nothing less. Kaya tayo nandito ngayon, yes, para mag-aral, magsama-sama, pero una sa lahat, para matuto tayo maghayag ng mabuting balita. Kasi yun ang mission ng bawat isa. Amen? Pagkasabi nito, si Jesus ay inakyat na sa langit habang ang alagad ay nakatingin sa kanya. So ito na yung bumalik na si Jesus sa langit. At natakpan na siya ng ulap. So alam natin, si Jesus umalik ng langit. Habang sila ay nakatitig sa langit at siya ay inakyat, may dalawang lalaking nakaputi. Lumitaw sa tabi nila, may mga anghel. Sabi nila, kayong mga taga-Galilea, bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik gaya na ang nakita niyong pag-akyat niya. So, alam natin paano babalik si Jesus. Wala sa Davao. Wala sa Russia. Si Jesus manggagaling sa langit. Ano sabi niya, no? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik gaya na nakita niyong pag-akyat. So, paano umakyat? Paano makita? Bababa. Hindi yung, nandun siya, kaya huwag kayong maniniwala, si Jesus daw nasa ganitong lugar, huwag kayong maniniwala. Kasi si Jesus, makikita rin natin, galing sa langit, bababa. Amen? So, yun yung sabi ng mga anghel. Okay, Acts 2, tuloy tayo. Ito na yung bumaba na yung Holy Spirit. Skip natin yung part na yun, baka next week natin pag-aralan. Dahil sa maraming himala na kababalagan na ginawa ng mamamagitan ng mga apostol, ito na yung sila na. So, they were given the Holy Spirit kasi bumaba na yung Holy Spirit. Chapter 2 na to. Sa Jerusalem, naghari ang lahat ng takot. Nagulat kasi yung mga tao dahil nakita nila itong mga fisherman na to, mangmang, alam naman natin na hindi naman sila aral. Suddenly, dumating yung kapangyarihan na binigay sa kanila, that is the Holy Spirit, bigla sila nagkaroon ng kapangyarihan. Tayo ngayon, ano yung kapangyarihan? Yung nawala na yung hiya mo. Diba? Hindi walang hiya, ha? Diba yun? Yung nakakatayo ka na rito, nakakanta ka na rito, na dati hindi mo naman nagagawa. Ako, aminin ko noon, mahiyain ako. Para hindi kayo naniniwala. Si Pastor Joby, mahihain din yan. Amen, o diba? Mahihain tayo lahat. Pero dahil sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, nandito tayo, lakas ng loob natin magsalita. Bagay, gwapa naman ako. Joke lang. Amen, di ba? Sabi nila, nagulat yung mga tao, nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya. Titingnan natin mga keywords, mamaya. Nagsama-sama. Ang lahat ng sumasampalataya. Meaning yung mga Christian, they were all in one place. Ipinagbinili na yung kanilang mga ari-arian at napagbilihan na ipinamahagi. Ibig sabihin, yung mga kayamanan ng mga may kaya na disciple, binenta nila yung ari-arian na, tapos ibinigay nila to sa mga wala. Ibig sabihin, nagtutulungan sila. Amen? Ayon sa kanyang pangangailangan. So they were given what they need. Landaan natin, ang bibigyan ng Lord sa atin yung kailangan natin. Kung kailangan mo talaga ng, alam mo, mga kailangan, basic need, pagkain, tirahan, damit, pag-aaral ng mga bata, kung kailangan, may bibigyan ng Lord yan. Ngayon, kung hihingi ka ng something
Ay, gusto kong magkaroon ng BMW. Hindi ko lang alam kung bibigyan ng Lord yan. Kailangan mo ba talaga yan? Baka di ka naman pala marunong magmaneho, humingi ka ng kotse. Yung mga ganun. So, pag kailangan, ibibigay ng Diyos. Kaya mga kapatid, kung may kailangan ka ngayon, kailangan, I'm talking about needs. Kung may kailangan kayo, huwag ka na mag-worry. Binigay na ng Lord yan. Ano kailangan mo? Ay, itong apo ko, gusto ko makatapos to. Binigay na ng Lord yan. Bukas makalawa, tapos na yan. Amen. Itong anak ko, gusto ko makapag-aral to ng engineering. Binigay na ng Lord yan. Huwag mo nang problemahin yan. Kami ni Pastor Leonora, no? Sabi ko nga sa inyo, naikwento ko na, yung anak namin, pagkapanganak nun, ang una namin ginawa, bumili ng insurance. Yung cap, alam niyo yung cap na insurance? Tuwan-tuwa ako, 5 years, nabayaran namin yung insurance. Alam niyo, sabi ko nun, hindi pa naman kami ganun kalalim kay Lord. Yes, sabi ko, kahit mamatay ako, makakapag-college yung anak ko. Ang magulang yung lagi iniisip, tama, yung kapakanan ng anak. Sabi ko, kahit may mangyari sa akin, makakapag-college na yung anak ko. Sabi ko, gusto ko pa nga sa kanya, pamantasan ng lungsod ng Maynila. Sabi ko, kaya UST. Yun, doon siya mag-college. Alam nyo, nalugi ka. Lugi. Magkano lang nakuha namin? 2,000 lang yata yung binalik sa amin. Laki ng pera, 2,000 lang. Meron pa kami pera, hindi naman nila may balik. Pero alam nyo, anak ko nag-college. Nakatapos. Sa Canada pa. Ako, may pang-Canada. Malay. Si Lord meron. Amen. Kaya kung nangyari sa akin, kayang mangyari sa inyo. Bakit? Si Lord lang naman ang tinitignan natin pare-pareho. Amen. Hindi, may kamag-anak kayo. Hindi, magugulat kayo. Hindi yung kamag-anak ka nagpaaral. Si Lord talaga. Amen. Si Lord talaga. Gusto niya tanong si Pastora, paano nakapag-aral yun? Basta si Lord ang nagpaaral doon. Amen. Kaya wala ako ipagyayabang. Si Lord lang. Amen. Bukod nagawa po ako. Amen. Araw-araw sila yung nagkatipon sa templo. So nakita natin magkakasama sila, tapos nag-aaral sila, nasa templo sila. Nagpira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan. So, bukod doon sa church sila, nasa bahay din may mga gawain. At masaya, at may malilinis na kalooban. Tandaan, papansin nyo, ang totoong kapatiran, pag nakita mo, masaya ka. Hindi yung, dito na naman dyan. Alis na tayo. Yung trabida yan. Ganun. Tingin mo yung katabi mo. Masaya ka ba pag nandyan yan? Amen, no, di ba? Yung masaya ka, nagagala ka, kasi yun talagang yung kapatiran may malinis na kalooban at nagpupuri sila sa Lord sama-sama. Parang kanina lang nakakatuwa, nakakaiyak. Amen. Every time talaga na kinakanta natin yung kay buti-buti na yan, nakakaiyak. Naiiyak ako. Ewan ko ako lang nakakaramdam. Alam ko si Pastora rin, minsan naiiyak, no? Nung minsan kinanta si Sister Gina rin yata nakakaiyak talaga yan kay buti-buti na yan. Bakit? Kasi mabuti talaga ang Lord Amen. Sabi mo sa tabi mo, mabuti ang Lord sa buhay. Amen? Ayan, kinalugdan silang lahat ng tao. Pansinin niyo nung nagpuri sila sa Diyos, nung nagpuri sila sa Diyos, kinalugdan sila ng tao. Sa bawat araw, idinaragdag sa kanila ng Panginoon na naliligtas. Magpuri ka lang sa Lord. Tuloy lang natin yung ginagawa natin. Bukas makalawa, baka malaking building na to, marami na tayo. Amen? Tuloy lang. Huwag titingin na sa tao. Sila sa nakatingin kay Lord. Basta sila, ginagawa lang nila, ano yung mission nila? Pag ikaw may mission, gawin mo. Wag ko sabihin, meron naman doon. Paano ka? Pansinin mo, pag minsan hindi ka nakapag-church, parang ang lungkot, di ba? Parang may kulang. Ako ganun nung minsan hindi pa ako pastor. Pag hindi ako nakakadulo sa bahay, kahit naman ngayong pastor na ako, pag hindi ako nakapag-church, parang ang bigat. Parang nandun lang kami sa bahay ba, di kami nakapunta, may sakit ako, o merong inasikaso na hindi naman Parang sabi ko sa kanya, parang bigat ng dibdib ko ngayon. Parang may kulang, hindi ko nakita si Pastor Joby. Amen. Okay, so yun yung kwento. Tandaan, focus on ang tingin kay Lord pag sa tao. Amen? And they will come to the Lord. Pag ginagawa natin yung mission natin, ang tao papasok. Amen? So tandaan, pag ginagawa ang mission, ang tao papasok. Huwag natin silang pilitin. Tama yun, mag-evangelism, mag-house to house, pero huwag magpipilit kasi ayaw ng Lord na napipilitan. Okay lang yun, mag-evangelism kasi inutos ng Lord. Mag-house to house visit, gawin natin yun. Okay lang yun. Pero huwag natin, mag-church ka rito. Ganun. Gagalit. Ayaw ng Lord. Okay, so isa-isayin natin. How to accomplish your mission? Unang-una may fellowship. Parang nung nakaraan lang, nagkainan tayo. Amen. Yung bata ka, dami nakain
Sarap, di ba? Pag nagpo-food fellowship, minsan, sama kayo mga kapatid, no? Ang schedule natin dito, kung lolobi ng Lord, tama ba? Every last Sunday, may fellowship tayo dito. Kainan, kwento-kwentuhan, kasi dapat may break din sa, after service, syempre, may salita muna. So, fellowship. Ngayon, ang ginamit na Greek word ng fellowship dyan ay koinonia. Koinonia, ano ibig sabihin nun? The Christian's fellowship or body of believers. Yun ang Greek ng fellowship, koinonia. Tandaan, ha? Ang ibig sabihin nun, intimate spiritual communion, participative sharing in a common religious commitment. May commitment ka kay Lord. Mamaya tuturo ka ano ibig sabihin ng commitment. Mabigat pala. And spiritual community. Sama-sama sila na nagpupuri kay Lord. So every time, kahit kumakain tayo, ang focus natin, hindi maging marites, ha? Uy, alam mo si Pastor Joby, hindi walang ganun. Nagpe-fellowship tayo, nagkakainan tayo, nagpupuri pa rin tayo kay Lord. Amen? Sabi nga, whether you eat or drink, do it all for the glory of God. Yes, kainan, nagkwekwentuhan, nagtatawanan, minsan manood tayo ng movie, gawin natin yun. But still, the focus is si Lord. Huwag tayo manood dito ng probinsyano kasi abutin tayo ng 1 taon. Hindi natatapos yun. Alam niyo ba yung probinsyano ni, si Coco? Coco Pandan. Amen? Grabe yun. Nagtaon yata, hindi natapos yun. Hindi nandito na tayo. Sumakit na yung mata natin, hindi pa rin tapos yun. Amen? Okay, so yun yung fellowship. Kailangan para tandaan ha, walang Kristiyanong nag-iisa. Ay, kay Lord lang ako magre-report. Kay Lord, walang ganun. Ang kung totoong ikaw ay Kristiyano, kung ikaw sinasabi mo ikaw may Kristo, dapat nakikisama ka sa body of believers. Kaya nga kami, bilang pastor, ako talaga, honestly, gusto ko may face-to-face worship. Iba kasi yung face-to-face sa online. Ngayon, kung talagang wala ka church, okay. Pero as long as na kaya mong pumunta ka rito. Kasi bakit? Andun yung totoong pagsamba. Noon, syempre, pandemya yun, hindi ka talaga makapunta. Okay, may sakit ka. Okay, talagang hindi ka makaalis ng bahay. Okay lang yun, that's fine. Pero if you're given a chance, come here. Kasi iba yung nandito ka na nagpupuri sa Lord. Iba yung sama-sama tayo nag-aawitan, nagkakantahan. Amen? So, kung hindi maiwasan, walang problema. Pero pag kayang pumunta. Kasi hindi pwedeng sabihin mo, manonood na lang ako. Ay, makikinig na lang ako ng preaching. Ay, dito lang ako. Hindi, walang gano'n. Nandito naman ang Holy Spirit. Hindi. Sila nagpe-fellowship noon. Mamaya, bigyan natin ng mga verse yan. Sabi, 1 Corinthians 12:12, just as a body, though one has many parts. Body, okay. Ang katawan natin, okay, paano ba nabuo ang katawan? Alam niyo yung atom? Hindi yung artista, ha? Ay, hindi yung si Atom Araulo. Ang atom, that's the smallest part ng ating katawan. Hindi natin nakikita yon. O, science muna tayo. Yung atom, ang binuo niyan, cells. Yung maraming atom, nabuo ng cells. Yung cells naman, nabuo ng tissue. Hindi yung tissue pamunas, ha? Science lang tayo ng konti. Yung tissue, nabuo yan, body organs. Yung body organs, yun yung kilala natin. Atay, liver, balong-balunan, utak, body organs yan. At binuo ng organs, yung system. Ano yung system? Respiratory system, di ba? Ilong, ano ba yung mga baga, tama ba? Respiratory ba baga? Yan, baga, tamo alam ni Ezra yan, at saka ni Leo, nag-aaral sila nun. Ano pa yung mga system? Nakalimutan ko na yung system. Mga ugat, nervous system, yan, utak, spinal cord, ugat. Yan na yung binuo ng mga organ. Pag may organ ka, hindi po piano ha. Yung organ na parte ng katawan. Yan nga, binuo yan ng mga system. Ngayon yung system, binuo na body. So yung katawan natin, maraming organ, maraming tissue, maraming atom. Yun daw ang body. Hindi ka pwede body, isa lang. Hindi, marami. Ang body of Christ, marami. Has many parts, but still many parts form one body, so it with Christ. Parang ganito, tayo ngayon, ilan ba tayo rito? Marami tayo rito. Pero iisa tayong body of Christ. Sabihin nyo, nasa kabilang church, na Christian din, part din yun ng body of Christ. Iisa lang tayo. Amen? Kaya hindi mo pwedeng sabihin, ay, atay lang ako. Hindi ka mabubuhay. Sa nakakita, atay lang. Diba? Hindi ka pwedeng mabuhay ng atay ka lang, balong-balon. Hindi. We are a body of Christ. Lalabas yung galing mo pag nandun ka sa body of Christ. Nagagamit ka pag nasa body of Christ ka.
Amen? Subukan mo, nandun ka sa bahay mo, magkakanta ka mag-isa ron, parang ka na nagsusumba, no? Di ba? Pero pag nandito ka at ginagamit ka ng Lord, nagpupuri ka sa Lord nun. Amen? Ang napupuri ang Diyos. Sabi sa Hebrews 10:25, not giving up meeting together. Hindi raw nila basta-basta kinakalimutan yung gawain. Yun nga minsan ang problema, masakit. Tara, church tayo. Ayoko, maambon eh. Pero, uy, tara, punta tayo sa plaza, daming artista. Tara, dali ko na yung payong ko. Di ba? Pag minsan yung ibang gawain, kaya mong puntahan. Pero pag sa gawain ng church, di ka makapunta. Tara, church tayo. Sige nga, anong memory verse mo? I can do all things through Christ who strengthens me. Tara, church tayo. Ay, ayoko, masama pakiramdam ko. Oh, hindi ko sinabi mag-church kayo pag masama talaga pakiramdam nyo. Basta kaya mo. Kasi yun yung commitment natin kay Lord eh. Not giving meeting up together are some of the habit of doing. Alam nung writer ng Hebrew, meron talaga mga Kristiyano, ayaw umatin. Maraming dahilan. Amen? Ang gusto ng Lord, nandito tayo. But encouraging one another, nagpapalakasan tayo. Kung minsan nakaka-receive kayo ng text sa akin, kay Pastora, kay Pastor Joby, kay Sister Gina, kay Sister Daisy, kay Brother Emmanuel, na mga messages, ibig sabihin nun, hindi tayo nagpipilitan. Ulitin ko concern tayo sa isa't isa. Because we are one body. Halimbawa, yung katawan. Masakit ang yung kalingkingan, sabi nga nila. Sabi nga, sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. Totoo yun. Halimbawa, yung isa dito wala. Di ba parang, ay bakit wala siya? Malungkot. Although, alam natin, valid yung reason. Wala naman problema. Kaya alam, syempre, nalulungkot ka pa din. Amen? Bakit? We are one body. Iisa tayo. Ayan. So, and all the more the day, letter D, capital D, nakita nyo, D, the day approaching. Kasi yan yung araw na babalik si Lord. Maganda naman siguro na abutan tayo ng Lord, sama-sama, o kaya nagpapagamit sa ganyan. Amen? Kaysa naman nakikipag-away tayo sa iba. Dinatnan ka ni Lord, nakikipagburahan ka. Uy, ano ginagawa mo? Ay! Di ba? Nakakatakot naman yun. Di ba? Mas maganda na. O kaya, nandun ka pala, nagtotong it's ka ron. Di ba anak ko to? Ano ginagawa mo dyan? Kamu na magulo dyan. Mananalo na ako. Pagkita ba, Lord? Bumababa na pala, sinusundo ka na. Oh. Ang matindi yan, si Lord tumingin pa rin. Hindi, joke lang yung Lord, sorry. Amen? So bakit, di ba? Gusto ng Lord nakikita tayo sa gawain. Pagkaya. Ulit-ulitin ko kasi syempre meron naman talagang valid yung reason. That's given naman yun. Pero kung talaga kaya mo naman pumunta, punta ka. Bakit? We are one body. Sabi mo, importante ka. O sabi mo, namimiss kita pag wala ka. Sabi mo, ito mas matindi, namimiss ka ni Lord pag wala ka. Ayan. Amen. Namimiss natin ng isa't isa, di ba? Ang sarap ng lahat tayo, marami tayo dito. Parang nung dati, pandemya kasi. Amen? Okay. So, sabi ito, Acts 2:5, now there are stay in Jerusalem, God-fearing Jews from every nation. So, ibig sabihin, nagsama-sama sila. Kahit mga iba-ibang lahi, nagkasama-sama sila. Amen. Kaya huwag kayong magulat bukas makalawa kung may mga ibang lahi pupunta rito. May Indian, may Pakistan, may Amerikano, yung mga kalahi ko, Briton. Wow! Hindi niya alam si Eleonora, prinsesa yan. Hindi niya nang alamin. Dumating yung kanyang amang hari. Amen. Okay. So Acts 2:1, when the day of Pentecost come, they were all together. Ayan na naman, magkakasama. Amen. Kaya talagang in-impress ng Lord sa amin na every last Sunday, sama-sama tayo. We do fellowship. Hindi naman yung sarap ng kinakain o dami ng kinakain yan eh. Yung nagkita-kita lang tayo at nagkwekwentuhan. Amen? That's valuable. Parang pamilya lang yan, di ba? Pag sama-sama kayo ng pamilya mo, kumakain sa isang hapag, di ba ang sarap? Ako talaga namimiss ko dahil yung anak namin. Wala. Kayo, nandito yung pamilya nyo. Di ba, sa mga may pamilya, sa mga nanonood din. Di ba, pag sama-sama yung pamilya sa isang hapag kainan, ang sarap. Di ba? Hindi nag-aaway, sarap na sarap sa luto ni nanay, di ba? Tapos, mga anak, dyan muna kayo. Cherish those memories. Tandaan yung mga anak na maliliit pa. Kasi yung mga anak na yan, dalang araw, aalis sa poder nyo yan. May iwan kayong dala uli ng asawa nyo. That's the reality of life, tama? Kaya pag nandyan sila, huwag nyo maawayin. Bawa, malalaki na yung anak nyo, dumala, ma, kung bata ka, hindi ka man na nakakalala.
Pagpasalamat nyo, nandyan sila. Amen? Okay, so they were all together. Tandaan, para maging successful sa mission, have a fellowship. Importante yan. Hindi yan gawa-gawa ng tao. Sinulat yan. Amen? That's very important. And fellowship, hindi lang yon yung nagkakainan tayo. We are talking about Christ. Amen? Ang sentro ng usapan, si Kristo. Amen? Mabuti nga ngayon, kainan na eh. Amen? Okay, so walang lone Christian. Alam mo yung lone Christian, yung nag-iisa. May na-meet kami ni Pastora noon, nasa Dubai ba yun? Christian daw siya. Siguro I don't know. Kuya, church ka? Hindi. Ako lang at si Lord. Bata pa kami na sa pananampalataya, gulat ako eh. Pero ang galing niya sa Bible. Dami niyang alam. Tinuturuan pa nga kami noon, pero ayaw niya mag-church. Sabi niya, it's between me and the Lord. Alam na niya bakit ako di nag-church. Gulat ako noon. Alam ako, nasa Bible eh. Sabi, wag kayong magsama-sama kayo. Bakit? Kasi dito ka gagamitin. Amen? Dito tayo nagpapalakas. Pag mag-isa ka lang, sino magpapalakas sa'yo? Si Lord. Oo, tama naman yun. Pero si Lord, sabi niya, gagamitin ka rin dito. Amen? Okay, pangalawa, obedience. Dapat masunod ka. Ano yung sabi niya? If you love me, you obey my commands. Give my commands. Sabi ni Jesus, kung mahal mo si Jesus, o sige nga, lahat na nagmamahal kay Jesus, magsabi ng amen. 1, 2, 3. Amen. O ayan, lahat tayo nagmamahal kay Jesus. Kaya lang, lahat ba tayo dito nag-o-obey? Biglang, kanina lahat, amen. Lahat pa rin nag-obey. Kitang-kita no? Dapat, yun yung basihan yung sumusunod ka. Diba yung mga anak, lahat tayo, may magulang din. Diba, basihan ng magulang natin pag sumusunod ang anak. Mahal ko na tong anak ko, sinunod ako. Ganon din sa mag-asawa, sa mag-boyfriend. Bili mo nga ako niyan. Diba? Totoo naman it's a love language to obey. And if we really love God, sumusunod tayo. Amen? Nasabi ko, ano yung utos? Love the Lord your God. Unang-unang mahalin ng Diyos. Inutos na nga baka hindi pa natin magawa. Ang pangalawa, love your neighbor. Kung mahal natin ang kapatiran, mahalin din natin yung wala dito sa loob. At pag-pray natin na maisama natin sila dito sa loob. Ako talaga prayer ko. Si Pastor Joby, prayer dito, naririnig ko lagi. Yun dito. Di ba? Ako, iniiyak ko rin kay Lord dyan. Pero alam ko, by God's grace, isang araw kasama na natin sila dito. Amen? Wala imposible kay Lord. Wala imposible kay Lord. Sama-sama natin silang ipag-pray. Di ba masarap kasama natin sila rin? Hindi because of dami. Hindi tayo after doon. Kundi alam mo, nagawa natin yung mission natin na maihayag yung mabuting balita dito sa kalye nito. Amen? Napakasarap nun. And then love your neighbor. Yan yung utos niya, mahalin. At pag mahal natin sila, pagpe-pray natin sila, at mabahagian natin sila ng mabuting balita. Amen? Pag may mga mission, sama kayo pag mag-evangelism, pupunta tayo sa mga bahay-bahay nila. Okay ba yun? Okay ba sa inyo? Amen. Okay, pangatlo ito. A new command I give you, paulit-ulit si Jesus. Love one another. As I have loved you. Mahalin mo sila, paano ko kayo minahal? Paano ba tayo minahal ni Jesus? Binigay ang buhay. Bigat, no? Yun ang sabi niya sabi niya, by this, everyone will know that you are my disciple if you love one another. Pag inuulit, ano ibig sabihin? Sinabi ng Jesus paulit-ulit magmahalan kayo. Bakit? Para makita ng mga tao sa labas na hindi pa ba't kaya doon sa loob? Ang saya sa nila, tawanan sila ng tawanan. Kasi nagmamahalan tayo dito. Kasi bakit? Si Jesus yung nagbubuklod sa atin dito. Nagtutulungan tayo rito. Amen? Hindi tayo rito naghahatakan. Ang naghahatakan lang talangka. Alam niyo ba yung talangka? Talangka, lagay mo sa isang planggana wala makakalabas dun. Kasi pag may umakit ay isa, hatakin nila ulit. Ganun ang talangka. Nakakita na ba kayo? Pagpunta ka sa palengke, maraming talangka. Yung talangka, magulat kayo, nasa isang batya. Walang lumalabas dun. Kasi pag umakit isa talangka, hatakin ng isa. Hindi tayo talangka, tao tayo. Kristiyano tayo, magtulungan tayo. Amen? Amen? Pag-pray mo yung katabi mo. Sabi mo sa tabi mo, pagpe-pray kita. Mahina. Parang ayaw. Amen? Okay. Para maging successful, be obedient in love. Ito mabigat. Pangatlo, commit. Pastor, ano pinagkaiba ng commitment at obedience? Ito, dito ko lang nalaman to nung nag-aaral ako. Ang obedience daw, the act of practicing dutiful. Ano ibig sabihin? Gumagawa ka, sumusunod ka out of duty. Ano ba yung duty? Inutos. Inutos ng Lord, gawin. Hindi gagawin ko.
Sinabi ng Lord, kumanta ako, kakanta ako. Sinabi ng Lord, mag-MC ako, mag-MC ako. Sumusunod ka kasi duty mo lang. Pero walang puso. Gumagawa ka, nag-church ka kasi duty mo, mag-church ka tayo kasi pag di tayo nag-church, may message sa'yo ni Pastora. Yung ganun ba, duty mo lang. Okay, you're obedient, tama yun, wala namang problema ron. Pero iba pala ang commitment. Ito yung commitment, is defined as the act of pledging oneself. Ano ibig sabihin nun? Talagang nilagay mo na yung sarili mo, nagagawin mo yung linggo-linggo o every night and day, pag magpe-pray ka, as you commit. Parang yung mag-asawa, di ba? Ano sabi sa mag-asawa? Mamahalin mo ba siya sa hirap? Hirap at ginhawa. Till death do us part. Yung bang ang asawa mo nung nagliligawan kayo, ikaw ay lalaki, ganda-ganda, sexy. Tapos ang yumi-yumi, ang hininini, nung napangasawa mo, bungangera pala. Mamahalin mo pa rin siya sa pagiging bungangera niya. Nung lalaki nililigawan ka, pogi-pogi, ang bango-bango. Pag pupunta sa bahay niyo, nanliligaw, dumadalaw, talaga umaalingaso yung pabango. Nung mag-asawa na kayo, may putok. Mamahalin pa rin siya roon. Amen? Mamahalin mo pa rin siya roon. Kahit na ano siya. Kasi sabi nga, till death, do us part. Yun yung commitment. Ibibigay mo yung buhay mo sa gawain ng Panginoon. Okay, bigyan ko yun ng example. Ito, sabi mo na sa 1 Kings 8, may your hearts be fully committed. Yung puso daw natin talaga, ang nandun, binigay natin kay Lord. Kasi unless you have given your heart, hindi kayang sumunod ng utak, ng katawan. Amen. Hindi mo gagawin yung isang bagay. Sasabihin mo, gagawin ko yun kasi madali. Pero pag mahirap na, ayoko na. Paano yun? Halimbawa, nag-church ako kasi walang ulan. Pero pag bumabagyo na, pero kaya ko naman o kaya umuulan na, ayoko na, mahirap na eh. O kaya, nagpupunta ka doon, kasi merong insimada. May wala ng insimada, ayaw mo na magpunta. Yung ganun ba, ginagawa mo lang yun kasi madali. Paano kung mahirap? Alam niyo, sinubukan ako ng Lord dyan. Nasa Dubai kasi kami. Every night may gawain. Every night yun. Ngayon, si Pastora, sabi niya sa akin, tara, isa tayo. Tagal-tagal nung, wala pa yung service. Kasi doon uso yung sunduan. Nagsusunduan talaga. Sabi ko, may sundo naman. Huwag na tayo mag-commute. Sabi ni Pastora sa akin, pupunta lang ba tayo ron? Kasi may sundo tayo. Sabi niya, ginanyan talaga ako. Hindi ako makasagot. Kasi sa loob-loob ko, naman, isundo. Alam nyo, yung nagsusundo sa amin, hindi na umaatin. Kasi may nagkatrabaho yata. Kailangan pa rin namin pupunta kasi nagsusupport kami. Commute kami. Sabi ng Lord talaga, pupunta ka ba kasi may sundo ka? O dahil mahal mo? Sinubukan talaga ako ng Lord. Ngayon talagang punta kami gabi-gabi kahit na wala kaming sundo. Amen? Ganon din tayo. Pupunta ka ba doon kasi madali lang? Kasi may pagkain? Kasi may napapala ka? O dahil mahal mo si Lord? Amen? Ito nga yun, sabi rito, ang ibig sabihin na, they devoted themselves to the apostles' teaching. They devoted. Ano ibig sabihin ng devoted? Proskastereo. Ibig sabihin, constant, lagi-lagi, persevere. Yung kahit nahihirapan ka, ginagawa mo. Yung kahit na sa linggo, nahirapan ka pumunta, gagawin mo pa rin kasi mahal mo ang Lord. Amen. Yung kahit na mabigat yung dibdib mo, pupunta ka kasi bakit? Mahal mo yung pupuntahan mo. Di ba yung nanliligaw ganon? Kahit na, sabi nga nung nanliligaw, tatawirin ko ang yung dagat. Aabutin ko ang between. Yung ganon. Di ba pag nanliligaw ganon? Talagang pinapakita ng lalaki na talagang masugid siya manliligaw. Dapat ganun din tayo kay Lord. Talagang gagawin natin yun kasi mahal natin siya. Hindi lang yun dahil madali. Amen. Yun daw yung ibig sabihin ng commitment. Tanong mo katabi mo, committed ka ba kay Lord? Mahina. Committed. Committed daw. Ano yung committed? Committed na yung isip. Amen? Itong dito ko tinamaan doon sa example na to. Ito yung ibig sabihin ng commitment. Isang araw, itong manok at saka itong baboy, Christian. Grabe, no? Manok at saka baboy, Christian. Ngayon, yung kasi nilang amo, nawalan daw ng trabaho, Christian sila. Sabi nila, tulungan natin sila.
Kasi mahal natin sila, tsaka mahal ng Lord, di ba? Tumulong daw tayo. Christian to eh, Christian. Sabi nung baboy, sige, tulungan natin. Sabi nung manok, sige, kada itlog ko, bibigyan ko sila para may makain tayo. Makain sila. Wow, ang galing mo naman, sige. Tapos sabi ng manok, ikaw, anong gagawin mo? Ha? Hindi na lang ako magdudumi para hindi sila mahirapang linisin ako. Tapos, konti lang kakainin ko para hindi muna sila mahirapan sa akin. Hindi! Dapat kagaya ko, nagbibigay ka rin ng pagkain. Paano? Bigyan mo ng bacon, bigyan mo ng ham. Ha? Pag ginawa ko yun, binibigay ko na yung buhay ko sa kanila. Yun daw ang commitment. Binibigay mo yung buhay mo kay Lord. Baboy ba tayo o manok? Tingnan mo yung katabi mo. Huwag niyo akong tignan. Paano ba tayo? Itlog? Kasi madali naman mga itlog eh. O yung baboy na kayang ibigay yung buhay dahil sa pagmamahal nila kay Lord. Amen? Yun yung commitment. Tinamaan ako noon na pag may nag-share nito eh. Sabi ko, grabe, ganun pala ang commitment. Yung talagang kahit mahirap gagawin mo. Kasi bakit? Mahal mo ang Diyos. Kaya tayo nandito, hindi dahil nagpapapogian, nagpapagandahan, nagpapagaling. No. It's because we love Jesus. Alam niyo ba yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo? Nung may binabasa akong book, grabe pala. Akala ko once lang siya hinagupit, si Pilato lang. Di ba si Pilato, pinahagupit siya na matindi. Kay Caiaphas pala, pinaghagupit na rin siya. Tapos, sugat-sugat na siya, hinagupit pa siya ng hinagupit ni Pilato hanggang bumukas na yung likod niya. Karoon ng grabe, hirap ng ginawa ni Jesus. Bakit? Mahal niya yung katabi mo. Tignan mo yung katabi mo. Sabihin mo sa katabi mo, mahal ka ni Jesus. Amen. At kung mahal natin si Jesus dahil sa pagmamahal na ginawa niya sa atin, kaya ba nating maging baboy? Ibig sinabi, bigyan nyo ng hama. Ibig sabihin, ibigay natin yung buhay natin kay Lord. Yung committed talaga tayo. Amen? Yung hindi na natin kailangan na pumunta ka, yung excited ka na pag Sunday pupunta ka. Yung hindi na pinapaalala na mag-pray ka. Talaga na may pray ka umaga. Pagkagising mo at bago ka matulog, nagpapasalamat ka. At pag may pagkain ka, may blessing ka, Lord, thank you. Yung bang, pag may problema ka, ang tawag mo, hindi kung kani-kanino, ang tawag mo kay Lord muna. Yun yung committed eh. Yung talagang, pag may nakita kang kapitbahay mo, kakilala mo, kaibigan mo, kamag-anak mo, kaklasin mo na may problema, hindi mo na kailangan sabihin na, sige, lalapit ako kasi para sabihin niya, sige, pag-pray mo. No! Ikaw mismo magsasabi, pag-pray mo siya. Kasi bakit? You're doing it for the Lord. Nilalapit mo yan kay Lord. O kaya yung kagalit mo na may nangyari hindi maganda, hindi, buti nga sa'yo. Hindi ganun. Pag-pray mo pa rin sila. Yun yung commitment. Ang commitment, hindi kailangan pakita mo sa tao. Ang mahalaga, yung puso mo nakikita ng Lord. Amen. Yung iba kasi nagpapakitang gilas eh. Bibigyan ko siya. Tutulungan ko siya. Hindi ganun. Ang commitment, si Lord nakikita yung puso mo. Amen. That's real commitment. Amen. Okay. So, para maging successful sa mission, commit yourself to the Lord. Hindi lang basta obedience. Dapat committed tayo kay Lord. Amen. Kaya nga bigla akong tinamaan din na sabi ko kay Pastora, try kaya natin gawin to. Kasi baka ito yung hinihintay natin gawin. Amen? You have to do one step higher doon sa mission mo. Na, sanay na yun, linggo-linggo, pumunta, isa-isa linggo-linggo, nagpa-practice. Ano pa ba yung kaya natin gawin kay Lord? Amen? At tandaan, pag may binigay ng mission si Lord sa atin, ang kasama natin si Lord na gumagawa. Amen? Hindi natin magagawa yan dahil tayo lang. Nagagawa natin yan dahil kay Lord lang. Amen? Okay. Ang tanong mo katabi mo, committed ka ba? Committed. Pangapat, understand others. Dapat, iniintindi mo rin sila. Hindi mo sila hinuhusga. Sabi nga nung sa Itbulaga dati, bawal judgmental. Hindi nag-church si ganito. Kasi ganun yan. Wag ganun. Iniintindi rin natin sila. Kaya hindi nagbibigay yan. Nagtotongits yan. Hindi ganun. Iniintindi natin. Yes, we are committed, but we have to understand others. Anong sabi rito? Hindi ikaw ang sentro ng mundo. Isipin mo rin ang iba. Akala nung iba, lagi na lang sa'yo kumikilos. Pag hindi ako nag-church doon, hindi sila makakapag-church. Pag hindi ako nagbigay, hindi magkakaroon ng pera in church. Ibang lagi na lang ikaw. No. Ang sentro rito, si Kristo.
Ang church dito, tutuloy at tutuloy kahit wala kami ni Pastora. Kahit wala tayo rito, tutuloy ang gawain ng Lord kasi si Lord ang merong akda nito. Pero tayo, pag wala si Lord, sino tayo? Kaya nga napakabuti, ginagamit tayo ng Lord dito eh. Mas ginagamit ka ng Lord, matuwa ka, hindi yung, kung hindi kami nagpunta rin sa jail, wala yan. No! Magagala ka, matuwa ka, pinapunta ka ng Lord sa jail para maghayag ng mabuting balita. Kasi ginagamit ka ng Lord. Understand mo rin, may pangailangan yung iba. Anong sabi dito? Matuto magbigay at tumulong. Hindi lang yung pagbibigay ng pera, yung pagtulong na kapwa, yung maghayag ka rin ng mabuting balita. Tumulong ka. Si God yan, meron tayo. Nandito man tayo. Pero tayo, pag wala si God, wala tayo. Ang matalino ako, pastor. Kala mo lang yung kulang pa rin buhay mo. Amen. Ba't silang yaman-yaman nila? Hindi naman sila nag-church. Hindi mo rin alam yung pinagdadaanan nila. Amen. Yung iba nga, pag nakilala talaga si Jesus, umiiyak na eh. Amen. Bakit? Kasi alam nyo, sa buhay ng tao, merong isang parte ang puso natin na pwede lang magpuno si Jesus. Amen. Pansinin mo minsan, may pera ka naman, kompleto naman kayo, wala nang may sakit. Pero bakit parang may kulang pa rin? Si Jesus yan. Amen? Yan sabi dito, Philippians 2:3-4, count others more significant than yourself. Hindi tayo nagpapayabangan dito. Dapat, iniintindi mo rin yung pangailangan ng iba. Kaya bakit wala si kapatid na ganito? O, pag wala yung ganito, hindi, text naman ni pastor yan eh. Ikaw mismo, alamin mo, bakit siya wala? Baka may kailangan siya, baka may pinagdadaanan siya. Pag-pray mo rin sila, o kaya hindi mo alam yung number. Lord, bakit hindi nag-church si kapatid na ganito? Lord, tulungan niyo po siya. Kaya nga napaka-importante, magkakilala tayo dito. O tanong, kilala mo yung katabi mo? Amen. Pag-pray mo, pag wala. Amen. Pag wala, kami ni Pastora, no, talagang, ako mahina kasi ako sa memory eh. Yung mga bata rito, ikaw, ano pang alam mo? Laging ganun. Sorry mahina talaga ang memorya ko. Pinagpe-pray ko pa rin yan. Amen? Kaya ako, tawag ko lang kapatid eh. Kapatid, Brad, sis. Pero sa isip ko, kilala ko mukha nyo. Pinagpe-pray ko kayo sa biyaya ng Lord. Amen? Bakit? Yun ang, mahal ko kayo eh. I love you with the love of the Lord. Sabi mo kay kapatid mo, I love you with the love of the Lord. Amen. Bahala ka sa buhay mo. Sabi sa Acts 2:45, all believers were together and had everything in common. Ibig sabihin, nagsisharean sila. Kung may pansit yung isa, may pansit din yung isa. Kung may cake yung isa, may cake din yung isa. Nagbibigayan, nagtutulungan. Walang may pangailangan kasi nagtutulungan sila. Sa panahon ngayon, maaari hindi natin kayang gawin to, pero kaya natin tulungan pa rin yung isa't isa. Amen? Hindi pwedeng wala kang may tutulong, meron at meron ka. Pastor, talaga yung pera namin sakto eh. Pero kaya mo siya ipag-pray. Pero kaya mo siya ipag-igib. Kaya mo siyang dalawin. O sis, kamusta ka na? At mga kapatid, pag merong kapatid na nangangamusta sa'yo, huwag mo sasabihin na, nachichismis lang yun. Huwag ganun. Lalo na't kapatid. Malay mo, genuine naman talaga. Hindi ka chichismis yan. Pag, sis, gusto ko lang malaman. May problema ba? Pagpe-pray lang kita. Mag-pray na kayo. Alam niyo, sarap nun. Meron isang professor. Magaling tong professor na to. Actually, di pala siya principal ng isang Christian school. Ngayon, every time, may pumapasok ng mga estudyante sa kwarto niya, humingi ng payo, humingi ng tulong, nagpapapray. Ngayon, meron isang bata. First year high school. Pumunta. Sabi niya, sir, sabi gano'n. Bakit? Kailangan ka ba? Ay, wala po. Meron bang umaway sa'yo? Ay, wala po. May problema ka ba sa bahay? Ay, wala po. May problema ka ba sa grades po? Wala po. Ba't ka nandito? Sabi po kasi ni Lord, pag-pray daw kita eh. Ha? Sige, pag-pray mo ko. Pinag-pray siya ng bata. Alam niyo yung principal, iyak ng iyak. Kasi may nakaalala sa kanya. Amen? Pag-pray natin yung isa't isa. Kailangan natin yan. Amen? Kasi nga, hindi lang tayo ang sentro ng mundo. Pare-parehas tayo sa harapan ni Kristo. Amen? Kaya pag-pray natin yung isa't isa, importante tayo kay Lord, importante rin dapat sa iyo ang kapatiran. Nagpapalakasan tayo rito. Amen? Sabi sa Galatians 6:20, as we have therefore opportunity, let us do good
Gumawa raw ng kabutihan. Kanino? Unto all men. All men yan. Especially to those household of faith. Sabi ito, gumawa ka ng kabutihan sa lahat. Pero, espesyal ang pagtulong mo sa kapwa mananampalataya. Nalinaw, oh. Do good unto all men, especially unto them who are household of faith. Ibig sabihin, yung kapwa mo, Kristiyano. May favoritism ka. Sabi, siyempre kilala mo na yan. Yung iba, pagpipray mo rin, tama, Lord, pinagpipray ko po yung bansa namin, yung kapitbahay ko. Pero hindi mo alam pangailangan yun eh. Pero yung kapatiran mo, maaaring alam mo. Alam mo, meron may sakit sa anak niya, sa apo niya. Alam mo, yung si ganito, may pinagdadaan ng problema sa pera. Alam mo yan, kasi ka-church mo yan eh. Kaya pag-pray mo, especially. Amen? Ang tanong, kaya mo ba pag-pray ang katabi mo? Parang ilan lang yung nag-pray. Ulit, kaya mo bang ipag-pray ang katabi mo? Dapat ipag-pray mo. Amen? Kaya sabi dito, di pwedeng tanggap lang ng tanggap. Dapat magbigay din. Hindi lang yung papray ka ng papray. Papray mo nga ako. Magpray ka din. At hindi lang ganito, no? Hindi lang din pwedeng aral tayo ng aral. Dapat tayo rin na nagtuturo. Kaya nga tayo nag-aaral para magtuturo. Lahat tayo dito, itong mga batang to, alam ko, balang araw to si James, magtuturo na to. Tuturuan na nito si pastor. Amen? Kahit ako, tinuturuan na rin kasi ako ng anak ko, marami na akong di alam eh. Lalo na sa grammar, ganun ang anak ko eh. Malay ko ba dyan? Alam niyo, natutuwa ako kasi may sinusulat ako. Binalik sa akin ng isang kapatiran, pinacheck ko siya ang kapatiran. Grabe, 21 pages, mali. Puro pula. Sabi ko, grabe. At ito nakakatuwa. Pilipino yung mali ko. Yung mga mali kong word, yung wag, dapat pala HU, wag. Yung niya, dapat hindi kasi ko niya. Yung pala niya. Yung mga ganun. Sabi ko, grabe, mas mali-mali, mas marami mali ko sa Tagalog kaysa sa English. Amen? Kaya hindi pwedeng tanggap lang ng tanggap. Meron kang galing na hindi namin galing. Meron kang kayang gawin, hindi namin kayang gawin. Amen? Maaaring magaling kang kumanta, hindi namin alam. Di ba? O meron kang gift na hindi namin kaya. Kaya nga nagulat ako, nagpapasalamat ko sa kapatiran natin, si Sister Irene, yung asawa ni Pastor Francis. Tsaka yung mga nagtumutulong sa akin sa, may sinusulat kasi ako, nagko-correct, sabi ko, praise the Lord, oh. Ang dami nilang alam, di ko alam. Maaaring Sister Gina, may alam to, di ko alam. Si Pastor Joby, di ako marunong manhay. Amen? Kaya mga kapatid, hindi lang tanggap ng tanggap. Ano ba yung tanggap ng tanggap lang? Kabig ng kabig, pwede. Dapat magbigay ka rin. Bigyan ko ng example, kanal. Yung kanal, kaya bumabaho, tanggap lang ng tanggap ng basura. Hindi siya umaagos. Pero yung kanal na umaagos, hindi mabaho. Tama, hindi. Ganon din tayo kung tanggap lang ng tanggap. Pag-pray ka lang ng pag-pray, gusto mo lagi ka tinuturuan. Pero hindi mo ginagamit doon sa imposible naman na yung kamag-anak mo, hindi pa alam na yung salita ng Lord. Maaaring hindi pa nila alam. Yung kaklase mo, maaaring hindi pa nila alam yung pinag-aaralan mo. Kaya nga alam niyo ba, mabuti ngayon nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Bakit? Kasi natututo tayo. Tapos yung natututo na natin, pwede nating i-share. Ngayon, yung obedience tsaka commit, alam na natin pinagkaiba. Yung obedience nakatutok sa utos. Yung commitment nakatutok doon sa nag-utos. Amen? Alam na natin ngayon. Ako natutuwa pag nag-aaral kasi tinuturuan ako ng Lord. Mga kapatid, hindi pwedeng tanggap lang tayo ng tanggap. Gamitin din natin yung galing natin. Amen? Makakaasa ba si Lord na gagamitin natin yung galing natin? Amen? Ulit ha. Lahat ng committed kay Lord, magsabi ng Amen. 1, 2, 3. Ayun, lumakas na. Ayan. Committed ha, narinig kayo ni Lord. Talagang gagamitin kayo ng Lord. Amen? Buhay na yan, para na kayong baboy. Bakit naman pakinggan? Dahil pala ginamit ko baka para at least beef steak. Pag baboy, bakit pakinggan? Amen? If you want to succeed in your mission, ang mata sa Panginoon at sa pagtulong. Amen? Huwag tignan yung tao. Ang tignan mo, kasi tumutulong ka, mahal mo si Jesus. It's not about the people that you want to help. It's about Jesus that you want to please. Amen? Hindi ka tumutulong kasi gusto mong tulungan si ganito. Tumutulong ka kasi gusto mong matuwa si Lord. Amen? Nagtuturo ka sa children, hindi dahil nautusan ka.
Nagtuturo ka kasi gusto mo mapuri si Lord. Kumakanta ka, hindi dahil gusto mo marinig yung maganda mong boses, para mapuri si Lord. Tumulong ka sa kapitbahay mo, hindi dahil nakita ng kapitbahay mo, si ano nagbibigay, bait-bait ito. Hindi. Para mapuri si Lord sa buhay mo. Pag pinasalamatan ka ng tao, ang sasabihin mo isa, praise the Lord. Amen? Ganun lang lagi yun, kadali. Amen? And then lastly, share the word. Ipahayag ang mabuting balita. Yun ang utos naman talaga eh. Sabi rin, sumusunod sa utos ni Lord, share the word. Yun yung dahilan kaya tayo nandito lahat. Bakit si Leo IT? Hindi, gagamitin naman yung pagiging IT niya para kay Lord. Amen? Tumatawa siya. Bukas makalawa na doon ka rin. Amen? Kaya yun yung dahilan eh. Kaya tayo nandito, dahil kay Lord, it's not about nautusan, nayaya, napilit. No, it's all about kay Lord. Sabi sa Matthew 28, ito yung utos ni Jesus bago siya tumaas din eh. Sabi niya, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapare sa langit at sa lupa. Sabi ni Jesus, ako pinakamakapangyarihan. Sabi niya, kaya humayo kayo. Ganito, halimbawa lang. Si President Bongbong pumasok nandito. Si President Bongbong nagpunta, madalaw ko nga si Kaina. Nandun yung poging pastor eh. Tapos bigla, nakita si Dang. Dang, pagtimpla mo nga ako ng espresso coffee. Sir, ano ho yun? Hindi mo pwedeng ganunin ng presidente. Hindi mo pwedeng, hindi ko alam yun eh. Hindi mo pwedeng ganunin ng presidente. Gagawa ka ng paraan. Bakit? Presidente yan eh. Sigurado tatakbos, uy, ano yung espresso? Uy, tulungan nyo naman ako. Siyempre, babalik ka. Sir, ito pa yung espresso. Di ba ganon? Di ba pwedeng sabihin, si Ditas po marunong, hindi ka magtuturo. Kasi gusto mo mapuri, matuwa sa'yo si President. Tama? Di ba ganon? Pag may kapangyarihan yung nag-uutos sa'yo, natutuwa ka pa nga, nautusan ka eh. Para sa kumpanya, pag nag-uutos sa'yo, manager mo, nainis ka. Pero pag nag-uutos sa'yo, may-ari, yes, kinakabahan ka, pero gusto mo magawa mo yung utos niya. Sabi mo, sir, napagawa ko na po. Diba? Kasi bakit? Merit sa'yo yun. Pwede ka ma-promote on the spot. Ganun. At sinabi ng Lord, nasa akin ang lahat ng kapangyarihan, humayo kayo. Dapat humayo tayo. Kasi pag humayo tayo, natuwa si Lord sa atin, blessing. At saka pinagpala naman na talaga tayo eh. Inuna ng Lord yung blessing. Sabi niya, kaya humayo kayo, gawin yung alagad ang mga tao sa lahat ng bansa. Turuan nyo silang sumunod. Ano yung susunod? Magmahal. Amen? Ano ginawa ng mga disipulo? Acts 2. Repent, si Peter na atapang-atao, takot sa fried chicken. Kasi 3 beses tumilawak yung manok. 3 beses tumilawak yung manok. 3 beses niyang pinagkanulo si Jesus, tumilawak yung manok. Pero nung nakita niya si Jesus na buhay, nakita niya si Jesus umakyat sa langit, sabi niya, ito yung totoo. Tumapang bigla, nag-share ng Word of God. Sabi niya, magbago na kayo, magpabautismo kayo. Sabi niya, the promise is for you, your children, and for all who are far off. Napansin niyo, far off, kasama tayo. Hindi lang para sa kanila yung kaligtasan, para sa atin din. Kasi si Jesus, ang isip niya, hindi lang Israel. Para yung mga tiga-Kaisyo, maligtas din. Para yung kamag-anak na tiga-Kaisyo, maligtas din. Ang tanong, may kamag-anak ka ba? Yung iba yata, walang kamag-anak eh. Yung kamag-anak mo gustong maligtas ng Lord. Through you. Sabi nga nung kanta, through you, I can do anything. Diba? Through Jesus, you can do anything. I can do all things. Ayan sabi doon, save yourself from this corrupt generation. Magbago na tayo dahil alam natin yung mundo, isang araw magugunaw. At maganda, pag nagunaw yung mundo, wala na tayo, kinuha na tayo ng Lord. Sabi doon, dahil naghayag sila, 3,000 yung nadagdag. Anong ginawa nila? Sumunod. Nag-share. Nag-preach. Walang extraordinary. Yung ginagawa natin, ginagawa rin nila. Kaya nga sabi ng Lord sa atin, tuloy lang kayo. Minsan talaga ang buhay may pababa, bukas mo ko, napataas naman. Sabi ko nga doon sa kapatid ko, kasi may problema yung kapatid ko, sabi ko, kung down na down ka na, bukas makalawa, sa taas ka naman. Bakit? Wala nang bababa sa baba. Tataas ka sa ayaw at sa gusto mo. Kung babang-baba ka na talaga ng buhay, wala ka nang bababaan kasi baba na yan eh. Ang punta mo, taas na yan. Amen? Ito maganda. Si Jesus ang nag-utos sa atin na pinakapangyarihan sa buong mundo. Amen? At ang sabi niya, binigay ko sa inyo ang banal na Espiritu. Kaya every time you do something for the Lord, pray.
Bawa si Dak, gusto niya sharean yung kamag-anak nila, mag-pray. Halimbawa si Sister Nitas, gusto niya sharean yung kamag-anak niya, pray. Pray muna. Hindi nyo kaya yan, walang prayer. Kahit kami nagpe-pray, kahit kami ni Pastor, pag nag-share sa kulungan, pray muna kami. Hindi namin kaya yun. Hindi nyo napansin, kada gawain, pray. Hindi natin kaya yan. Pinapakita lang natin, na kaya lang natin, kasi nandyan ang banal na spirito. Amen? Okay, ang tanong, ikaw, sumusunod ka ba sa mission mo? Inulit lang yung tanong. Tanong mo tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo. Tanong mo, sumusunod ka ba sa mission? Wala, tinawanan lang ako, pastor eh. Consumption to, pastor. Joke lang. Amen? Okay, summary na tayo. Ano yung number 1? Para masunod ang mission. Letter F. Wala, nauwian na. Fellowship. Yung pa kinalimutan nyo, kainan. Pangalawa, ano yung susunod? Obedience. Dapat obey. Dapat sumusunod na magmahal. Ano yung letter C? Importante to. Committed. Pangapat, you understand. Diba? Isipin din natin ibang tao, yung wala pa rito. Tayo ligtas. Kahit ano mangyari, kahit dumating si Lord ngayon, ligtas tayo. Paano naman yung kamag-anak nyo? Paano naman yung mga kaklase nyo? Paano naman yung mga nandyan? Kawawa naman sila. Amen? Kaya nga tayo nandito, kaya tayo nag-aaral dito, para matulungan din natin sila. Ngayon, kung hindi nyo talaga kaya mag-share, invite nyo na lang dito. O kung hindi nyo pa rin kaya, invite nyo si Pastor Joby sa bahay nyo. Kala nyo ako, no? Hindi. Sabihin nyo sa amin, pupuntahan namin kayo. Wag naman sa Katanduanes yung bahay nyo, mahirap yung malayo. Amen? And then letter S, share the word. Ang dahilan na kaya tayo nandito para maghayag ng mabuting balita. Amen? Yun yung sumatotal ng buhay natin. Alam niyo, bukas makalawa lahat tayo wala na dito sa ayaw at sa gusto natin. Nasaan na tayo? Nasa piling na ni Lord. Gusto mo bang masabi sa'yo, well done, my good and faithful servant? Eh kung hindi ka naman nakapag-share, anong ginawa mo doon? Nakinig lang po sa poging pastor. Sabihin, sinungaling. Joke lang. Amen? Eh dapat lahat mag-share ng mabuting balita. Amen? Practicean nyo ng mga anak nyo, yung apo nyo. Di, oo lang yan, oo lang lahat yan. Tinatanggap mo ba si Jesus? At least, nakapag-practice ka. Di ba? Sa mo gusto mapunta? Sa impyerno, sa langit. At least nakapag-practice ka. Bukas pangalawa, yung kumarin mo naman. Di ba? Ganun lang yan, nagpa-practice ka. Kasi pag hindi ka naman practice, hindi mo alam paano gagawin mo. Okay, kausapin mo sarili mo sa salamin. Pag sumagot yun lang matindi. Sumasagot yung salamin. Pero tinanong mo, sumagot, opo. Hindi ka naman nag-oopo. Delikado yun. Amen? Ganun kasi, kailangan napapractice ka. Kung gusto nyo naman, magkakaroon tayo ng evangelism, sumama kayo sa amin. Pinapipray namin ni Pastora na magkaroon ng evangelism mo dito. Amen? Sama kayo, sama-sama tayong lahat. Tapos kakain tayo, titreat tayo ni Sister Gina. Amen? Okay. So how to accomplish your mission? Focus. Tuwan-tuwa ako kanina nung nag-devotion si Pastora eh. May focus ako narinig eh. Ganun ako pag ginagamit ako ni Lord. Gusto ko may confirmation. Lagi may nauunang salita. Amen? At isa yung mensahe. Sabi niya kanina, ang value natin nasa kanino? Kay Lord. At ganun din, dapat ang mata kay Lord para magawa yung mission. Amen? Para magawa ang mission, huwag maging konsumisyon. Okay? Acts 1:11, sabi dito, this same Jesus, saan sila nakatingin lahat? Kay Jesus. Kaya nila nagawa yung mission nila kay Jesus. Ito, merong isang true, tatapos na tayo, last story na to. Merong isang mga nasa seminaryo, mga mag-aaral na seminaryo. Siyempre, pag nasa seminaryo, ang puso mo, maghayag ng mabuting balita. Ngayon, itong mga nasa seminaryo, 4 silang kalalakihan. Nakalimutan ko lang yung mga pangalan, pero true story to. Nagkaroon sila ng asawa ng mga misyon na, mga tiga-seminaryo. So, 4 silang mag-aasawa. Ngayon, napagkasundan ng 4 na lalaki, pupunta sila sa isang gubat sa Peru. Peru yata yun, something sa Southern America, kung di ako nagkakamali. Jungle talaga yun. Sabi nila, kasi meron daw isang tribo doon, gusto nilang bahagian ng mabuting balita. So, punta sila yung 4. At habang tao, punta sila ron. Di nila alam yung pupunta nila. Basta alam nila, mayroong tribo doon na gusto nilang mabahagian ng mabuting balita. Ito masakit. Napugutan sila ng ulo. Mga cannibal yata yun. Hindi ko alam. Basta yun yung storya. Alam nyo, nung nalaman ng mga asawa nila, ng mga Christian din,
Iyak sila. Siyempre, namatayan ka ng asawa, kakasal mo lang, namatayan ka na agad ng asawa. Pero alam niyo, hindi sila nagtampo kay Lord. Napagkasunduan nila, ito matindi. Totoo to. Napuntahan nila yung naging misyon ng asawa nila. Sabi nila, kung may mangyari sa atin, at least, nasa kay Lord na tayo. Kasi sabi sa Bible, to die is Christ. Pag namatay ka, gising mo, kay Jesus ka na. Kasama pa nila yung asawa nila. Siguro ganun, no? Ewan ko. Pero nasa isip nila, yung misyon na nila, yung focus na nilagay sa puso ng mga asawa nila, yun din ang focus na kasi mag-asawa yan eh. Sabi nila, puntahan din natin yung tribo na yun. Punta sila, sabi nila, bahala na, patay kung patay. Ito maganda. Nung sila na ang nag-share, yung buong tribo kumilala sa Panginoong Hesus. Hindi nawalan ng silbi yung buhay ng mga asawa nila. At yung mga tribo na yon, naging Christian, sila ang nagbahagi sa mga tribo pa doon sa kagubatan. Pero kung nagalit sila kay Lord, yung 4 na asawa, hindi sana naligtas yung mga yun. Tandaan, sa bawat dugo ng isang Kristiyano, maraming makakilala sa Panginoong Hesus. Amen? Ang focus nila, bakit nila nagawa? Si Jesus. Kaya mga kapatid, mula sa araw na to, sa bawat gagawin natin sa buhay natin, ang focus natin kay Lord. Amen? Palakpakan po natin Panginoon. Pray po tayo.